Session 12, walang makapipigil ang kapangyarihang kailangan mo upang hindi sumuko. Sa huling sesyong ito, tuturuan tayo ni John na tanggihan ang lahat ng kompromiso at patatagin ang ating loob sa katotohanan hanggang wakas. Hallelujah! Amen! Well. Dumating na tayo. Grabing gutom. Wow. Dumating na tayo sa Session 12, ang huling session ng walang makapipigil ang kapangyarihang kailangan mo upang hindi sumuko. Tayo ngayon ay nasa session na huwag susuko. Gusto ko ito. Ito'y Kabanata 16 hanggang 18. Maupo na kayo at sisimulan na natin agad. Bubuksan ko ito sa Mateo 10:22 mula sa salin ng Biblia na The Message. Ito ang mga salita ni Jesus. Sabi ni Jesus, huwag umayaw, huwag bumigay. Sa huli, sulit ang lahat ng ito. Cool, di ba? Ito ay hango sa The Message Bible, Mateo 10:22. Gusto kong ulitin sa pangbeses. Huwag umayaw, huwag bumigay, sa huli, sulit ang lahat ng ito. Walang puwersa makakapilit sa iyong umayaw, ikaw lamang ang makakagawa ng desisyong yan. Gusto kong pag-isipan mo to, walang sino mang makakapilit sa iyong umayaw. Hindi gagawin ng Diyos, hindi kaya ng Diablo. Ikaw lamang ang makakagawa ng desisyong umayaw. Malaki ang gantimpala ng nagtatagumpay kaysa pagsubok na hinaharap natin sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Sabi nga ni Jesus, sa huli, sulit ang lahat ng ito. May nabanggit si Jesus na napakalungkot na mangyayari sa mga huling araw. Sinabi niya, marami ang susuko. Mateo 24:10. Ang pagbanggit nito'y malamang na masakit sa puso niya. Ang mga taong kanyang tinubos, pinag-alayan ng buhay at minahal ng lubos ang susuko sa mga huling araw. Ang malungkot na katotohanan ay binigyan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya, di lang upang makatawid sa paghihirap, kundi upang maging mas malakas, mas matalino at mas mabunga tayo kaysa nang bago dumating ang paghihirap. Maraming susuko dahil sa kawalan ng tamang perspektibo. Hindi sila maaarmasan. Ang pagsuko ay nahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y malimit na nakaugat sa kompromiso at ang kompromiso ay kasalungat ng di magpapapigil. Alalahanin ang pangitain sa unang kabanata. Ang lalaki ay nagpupursige. Nasa bangka siya at nagpapatuloy laban sa rumaragasang ilog. Upang maisulong niya ang kanyang kapalaran sa buhay at paghahari ng Diyos, kailangang sumalungat siya sa agos ng mundo. May agos sa mundong ito. Ito ay ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Upang magkaroon ng progreso sa paghahari ng Diyos, sasalungat ka sa laban sa agos na to. Kaya sinabi ni Pablo, nagpatuloy ako tungo sa mataas na panawagan. Di niya sinabing nagtiptoe ako tungo sa mataas na panawagan. Sabi niya, nagpatuloy ako. Ibig sabihin nito'y merong oposisyon at paglaban. Itinaas ng lalaki ang sagwan dahil naubusan siya ng lakas na kumakatawan sa kanyang pananampalataya. Binigyan kayo ng Diyos ng pananampalataya upang makatawid sa bawat paghihirap na inyong kaharapin. Binigyan niya kayo ng kailangan nyo upang makalagpas sa anumang pagsubok. Amen. Upang lumakad kasama ng Diyos at ihayag ang kanyang paghahari, kailangang kumilos tayo ng salungat sa agos ng mundo ng sistemang ito. Dapat hindi tayo magpapigil sa pagsunod sa karunungan ng Diyos. Hindi dapat magkompromiso. Bago ang pagpatay kay Apostol Pablo, nakita niya na ang panahon natin at isinulat niya ito sa sinasanay niyang si Timoteo. At sinabi niya, itong huling liham na isinulat ni Pablo bago siya pinugutan ng ulo. Sabi niya sa bersyon ng The Living Bible, 2 Timoteo 3:1, Timoteo, sa huling araw, magiging napakahirap maging isang Kristiyano.
Gusto kong pag-isipan nyo yon. Sabi ni Pablo, sa panahon na kung saan ikaw at ako ay nabubuhay, magiging napakahirap maging Kristiyano. Bakit? Bakit ganon? Sinuri natin ang buhay ni Pablo sa mga unang sesyon at nakita ang mga paghihirap na dinaanan niya. Siya'y binato. Lumubog ang barkong sinakyan. Siya'y pinalo ng tungkod. Hinagupit ng 5 beses. Alam ba ninyong ginagawa pag hinahagupit ang isang tao? Itatali sa isang poste, igagapos ang kamay upang ang tao ay nakalambitin na nakatingkayad. Ginagawa iyon upang maiunat ang kanyang likuran, na pag tumama ang hagupit ay madaling masusugat at bubukas ang kanyang laman. 39 na hagupit sa 5 magkakaibang pagkakataon. Pinalo siya ng mga tungkod. Bakit sila pinapalo ng tungkod? Upang mabugbog ang kanilang buto. Di ko malilimutan nang ako'y may ginagawang kwarto sa aming bahay sa Florida. Nung ako'y bata pa, ang ama ko ay magaling magkumpuni. Nalungkot ang misis ko nang pakasalan niya ako dahil di ko nakuha ang pagiging handyman ng ama ko. Ako'y hindi magaling pagdating sa pagkukumpuni. Gusto kong patunayan kay misis ang abilidad ko na maging handyman. Minsan, gumawa kami ng kwarto sa aming bahay. Isa sa mga empleyado ko sa Florida ay magaling na karpintero. Siya at ako'y naglagay ng insulation at may gamit kaming baril na pako. Yung pang nagkakabit ka, ibabaril mo at pshh! Napapako yung kahoy. Minsan mali ang nagawa ko. Ikinapit ko at ginamit ko yon pero nabaril ko ang aking daliri. Tagos sa buto ng aking gitnang daliri. Napasigaw ako. Ah! Mas malakas dito, pero sa totoo, matindi ang sakit. Grabe ang sakit na nagigising ako sa gitna ng gabi dahil sa kirot. Makalipas ang 6 na linggo ay di ko may galaw ang daliri kong yon. Nagtanong ako sa isang taong alam ang ganitong kondisyon. Sabi ko, ganito na ba ako habang buhay? Sumagot siya, hindi, nabugbog mo kasi ang iyong buto, masakit yan. Kaya hinampas nila si Pablo ng mga tungkod. Gusto nilang mabuhay siyang may ganong kirot sa buo niyang katawan. Ngunit tiningnan niya ang ating panahon at sinabi niyang ito ang pinakamahirap na panahon sa kasaysayan upang maging Kristiyano. Ang tanong ko, bakit Pablo? Anong meron ang aming panahon? Bakit mas magiging mahirap to kaysa iyo? Sinabi niya sa atin ang sagot. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim, hambog, at mapagmalaki. Magiging suwail at walang galang sa magulang at di na reliyoso. Sila'y magiging walang utang na loob, walang awang manirang puri at mabangis, masusuklam sila sa mabuti, magtataksil, mas mamahalin nila ang kaaliwan kaysa Diyos. Pag binasa ko ang listahan, naisip ko, ganyan ang mga tao sa lipunan nung panahon niya. Sinabi ni Pedro, magligtas kayo mula sa likong henerasyong ito. Maniwala ka ng mga taong di Kristiyano nung panahon ni Pablo. Sila'y mga makasarili at mga sakim. Sila'y mga hambog at mayabang, mapanginsulto, mga suwail sa magulang. Teka, hindi ko pa rin makuha. Anong dahilan bakit mas mahirap sa panahon natin ang maging Kristiyano? Dahil ganon din ang kanilang lipunan. Nagbigay ng sagot dito si Pablo. Sa sumunod na talata, kikilos sila na parang relihiyoso o Kristiyano, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang maaari silang gawing banal. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Pablo, ang mga katangiang ito'y di lang makikita sa mga tao sa lipunan, ito'y makikita rin sa mga taong nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Itatanggi nila ang kapangyarihan ng biyaya na gawin silang banal. Ang ugat nito'y sa mga Kristiyanong ikinukompromiso ang katotohanan. Binalaan tayo ni Pablo at iba pang nagsulat sa Bagong Tipan na sa huling araw, marami ang naghahayag na sila'y Kristiyano ay hindi maninindigan sa biyaya ng Diyos. Dahil dito, sila'y di makapagpapakita ng mga katangian ni Kristo. Tatanggihan nila ang biyaya na magtatagalan sana sa kanila para sa kaharian ng Diyos habang nakakapit sila sa paniniwala na ligtas sila dahil sa biyaya. Ito ang mga taong itinaas na ang kanilang sagwan. At upang lumala pa ang sitwasyon, may mga malaking party boats dito na mga taong na pinagsama-sama. Silang lahat ay nagkompromiso na. Ayon sa kanila, kami iniligtas na sa pamamagitan ng biyaya. Ang dugo ni Jesus ang bahala sa aming parusa.
Ngunit sila'y patuloy na namumuhay na walang kaibahan sa mundo. Sila'y naniniwala sa ebanghelyong walang dulot na pagbabagong buhay. Dahil sa kanilang pagkaisang paniniwala, lalong magiging kapanipaniwala ang panlilinglang. Di lang sila nalilinlang, nakahihikayat pa ng iba ang kanilang pamumuhay o katuruan at natitisod tuloy ang mga tapat. Ito'y dahilan kung bakit napakahirap maging Kristiyano sa ngayon. Sa ngayon, nakabuo na ako ng konklusyon. Napagtanto ko na ang mabigat na laban ng unang simbahan ay ang laban sa legalismo. Napakaraming mga guro noon na pilit binabalik ang mga tao sa ilalim ng batas upang sila'y maging ganap. Hindi iyon ang labang hinaharap natin ngayong mga huling araw. Ang labang hinaharap natin sa mga huling araw ay ang espiritu ng pagsuway at kahalayan. Isang simbahang sobrang makalaman, makamundo at suwail sa kaparaanan ng Diyos. Ipinararating ng ganitong kaisipan ang kaligtasang walang inaasang pagbabago sa buhay. Namumuhay tayong may kaunti o halos walang pagbabago sa ating buhay at ngayon tayo bahagi na ng samahan. Suot ang etiketa, nagsasalita ng wika ng samahan, wala ng katatagan sa pagsunod sa katotohanan. Tungkol sa huling araw, nagbigay ng babala si Jesus. Sabi niya, laganap ang kasalanan, ang pag-ibig ng marami manlalamig. Ngunit ang magtitiis, hindi magpapapigil, hanggang wakas ang maliligtas. Alam niyo, laganap ang kasalanan nung panahon ni Jesus. Ano ang pinagkaiba ng panahon natin? Ang tinutukoy niya ay ang simbahan. Di niya tinutukoy ang lipunan. Sa sinabi niyang laganap ang kasalanan, mga mananampalataya ang kanyang tinutukoy. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, ngunit ang magiging tapat hanggang wakas maliligtas. Alam kong simbahan ang tinutukoy ni Jesus dahil di mo sasabihin sa taong di pa nakarinig ng ebanghelyo kung titiisin mo ang takbuhin ikay maliligtas. Hindi pa naman siya nagsisimula sa takbuhin. Sasabihin mo sa nakapagsimula na sa takbuhin kung magtitiis ka hanggang wakas maliligtas ka. Ang susing salitang ginamit ni Jesus ay magtiis. Kaya may pagtitiis ay dahil may paghadlang. May paghadlang o paghihirap na sangkot sa ating pagkapit sa katotohanan. Dapat tayong hindi magpapigil sa layuning matapos ng maayos. Kasama ko pa kayo? Ang liwanag nito'y ipinagpatuloy ni Pablo sa kanyang liham kay Timoteo. Ipinagpatuloy niyang kanyang sinasabi. Dahil natapos niyang ilatag ang hirap, patuloy niyang sinabi, ang mga impostor ay sasama pa at manlilinlang pa ng iba dahil sila'y nalinlang din. Ngunit ikaw naman magpatuloy sa katotohanan na iyong natutunan at pinaniwalaan. Napansin mo ba na ang mga impostor ay di lang nanlilinlang ng iba, pati sarili nila'y lilinlangin din nila? Paano sila nanlilinlang ng tao? Di lamang sa kanilang mga turo, kundi pati kung paano sila namumuhay. Ipapamuhay nilang ebanghelyong walang dalang pagbabago. Ang katotohanan ay di kung anong uso. Gusto kong isulat nyo yon. Kayo na nanonood nito, isulat nyo sa iyong note, ang katotohanan ay di kung ano ang uso. Nananatili ito sa paglipas ng panahon at di apektado ng kultura. Ang lunas na ibinigay ni Pablo sa binata ay ang magpatuloy sa katotohanan. Basahin kong muli, Timoteo, magpatuloy ka sa katotohanan ng natutunan mo at matibay na pinaniwalaan. Nakakaakit ang pagsunod sa kung anong uso. Ito ang nagdadala ng panlilinlang. Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa kanyang liham na, ikaw ay tinuruan ng banal na kasulatan mula sa pagkabata. Nagbigay ito sa iyo ng dunong na tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang upang turuan tayo ng katotohanan at malaman natin kung ano ang mali sa ating buhay. Itinutuwid tayo at tinuturuan kung ano ang matuwid. Ito'y paraan ng Diyos upang lubos tayong ihanda sa lahat ng mabubuting gawain na gusto niyang gawin natin. Bayaan niyong pagtuunan kong dalawang bagay sa isinulat ni Pablo. Una sa lahat, ang banal na kasulatan. Kinasihan ng Diyos ang lahat ng ito. Kasama ko pa kayo? At sinabi niya, ang kasulatay katotohanang lalampas sa panahon at kultura. Masasabi kong malaki ang pagkakaiba ng kultura nung ako'y bata pa. Ngunit ang kasulatay di nagbabago mula pa noon. Gusto ko ang mga pagbabago sa kultura. Gusto ko ang mga suot nating damit ngayon. Masaya ako na tayo mga mangaral ay di na nakasuot ng terno. Masaya ako na lumago na tayo at napagtantong kinakasiya ng Diyos ang maong at kaya din niya itong gawin sa polyester. Amen? Nagbago na ang kultura at mabuti ito.
Tayo naging seeker-sensitive sa pamamaraan, mabuti ito. Ngunit di tayo maaring seeker-sensitive sa katotohanan. Sinabi ni Pablo, kung patuloy kong sisikaping bigyang kasiyahan ng tao, hindi na ako lingkod ni Kristo. Sa sandaling palitan natin ang ating mensahe upang mapasiya ang tao, tumalikod na tayo sa ating tawag bilang lingkod ni Kristo. Tungkol naman sa ating nakagawian at kultura, sabi ni Pablo, ako'y nakikibagay sa tao upang abutin sila. Kung magsasalita ako sa mga negosyante, ako'y magsusot ng terno. Kung ako'y magsasalita sa mga tao ng karamihan ay kabataan, ako'y magmamaong. Bakit? Dahil ako'y nakikibagay sa kanilang lahat, ngunit di ko papalitan ang aking mensahe. Sa kasalukuyan ay binabawasan natin ang ebanghelyo. Si Jesus ay tinawag na batong nakakapatid at batong nakatitisod. Binawasan natin siya hanggang maging munting bato na kahit sino'y kayang tumapak. Hindi na siya batong nakakapatid, hindi na siya batong nakakatisod. Alam niyo, ang katotohanan ay dapat na manita. Ang katotohanan ay dapat makasakit. Mula sa sakit na ito, tayo'y nagiging buo. Dahil nababago ang ating baluktot na pag-iisip upang luminya sa kaisipan ng Diyos. Ang problema, maraming mangangaral sa ngayon ang nawala ng tapang. Wala silang lakas ng loob ihayag ito. Hindi nila masabi ito ng may pag-ibig. Mas pinipili pa nilang magbigay ng mensaheng nakikiuso. Andiyan pa kayo. Sabi ko, andiyan pa kayo. Gusto mo ba ng mga pambihirang katuruan mula kina John at Lisa Bibir? Kung may kilala kang marunong magsalita ng ibang wika maliban sa Ingles, bisitahin ang cloudlibrary.org. Piliin ang iyong wika. Piliin ang iyong mapagkukunan ng impormasyon mula sa extensive library. E-books, kabuuan ng teaching curriculum, videos, audio messages. Mag-register upang makatanggap ng mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Matuto pa tungkol sa cloudlibrary.org. Akala ng marami tapos na si Pablo sa kanyang kaisipan sa pagtatapos ng 3 kabanata. Gayunman, ito'y isang mahabang liham. Ang simbahan na naglalagay ng kabanata at talata dito. Ito'y liham na ilang taon ding hindi ko maunawaan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo dahil di ko may ugnay ang 3 sa 4. Ngunit pag iniugnay mo ang dalawa, bumubukas ito. Dahil ang sumunod na sinabi niya matapos magsalita ukol sa kasulatan na natutunan nito nung bata pa ay, Timoteo, inuutusan kita. Makinig kayo. Isa itong napakatinding pahayag. Walang mas mabigat na utos na maibibigay si Pablo. Sabi niya, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Naiisip mo bang sinasabi ito sa isang tao? Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Hesukristo. Wala na akong maisip na mas matindi pa dito. Nahatol sa mga buhay at patay na tao. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. The Word. Kababanggit lang niya ng kasulatan. Lahat ito'y kinasihan ng Diyos. At sinabi pa, ngayon inuutusan kita ipangaral ang salita. The Word. Di niya sinabing mangaral ng filosofiya. Mangaral ng prinsipyo ng secular leadership o pamumuno. Hindi niya sinabing mangaral kayo tungkol sa life coaching o mga kaugnay na paksa sa ating panahon. Sabi niya, ipangaral ang walang kupas na kasulatan. Ipangaral ang salita, maging handa, napapanahon man o hindi. Humikayat, sumuway, ipamanhik na may tatag ng loob at katuruan. Sapagat darating ang panahon, at dumating na nga, di na nila pakikinggan ang wastong doktrina. Ngayon, anong doktrina? Ang doktrina ay higit pa sa katuruan. Ang doktrina ay matibay na katuruan. Ito'y pagtuturong naglalatag ng pundasyon. Ito ang katuruan na humahawak sa iba pang katuruan. Andiyan pa kayo. Sabi niya, darating ang panahon na di na sila makikinig sa matibay na katuruan na humahawak sa iba pang katuruan, kundi ayon sa kanilang hilig dahil nangangati ang kanilang tenga. Hahanap sila ng mga gurong ituturo ang gusto lang nilang marinig at ilalayo sila sa katotohanan. Itong dahilan kung bakit magiging napakahirap sa ngayon na maging Kristiyano. Idiniklara ni Pablo na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ginagamit sa paggabay sa ating buhay, kaya inatasan niya si Timoteo na ipangaral at ituro ito. Bakit?
Sapagat darating ang panahon, ang tao'y di makikinig sa tamang doktrina. Nakalulungkot masaksiyan ang ating pundasyon na lumihis upang pagbigyan ng usong napapanahon. Masyado nang nalihis ito ngayon na isang ministro ng isang malaking kongregasyon ang pwede nang tumayo at magdeklara na siya'y homosexual at tatanggap ito ng masigabong na palakpakan. Nakita ito mismo ng dalawang mata ko. Ang isa naman ay nagdeklara na hindi kalooban ng Diyos na magpagaling at pinaniwalaan naman ito ng mga tao kaysa sinabi ng Biblia. Meron namang naglabas ng libro na sinasabing lahat ng tayo mapupunta sa langit. Walang taong mapupunta sa impyerno at naging popular sila sa mga Kristiyano. May isang humamon sa birheng kapanganakan at pagbabalik ni Jesus, siya'y bantog sa maraming mananampalataya. Pwede pa akong patuloy na magbanggit ng mga tunay na pangyayaring gaya nito. Pero para gawin ang talaan, malaking gawain ito. Pag tinignan natin ang mga survey, maunawaan natin ang mga kalokohang ito. Ito ang ilan sa mga pinakatamang istatistika na ibinigay kamakailan ni Barma. May 46% lang na mga Kristiyano ang naniniwala sa ganap na katotohanang moral. Ibig sabihin, may 56% na Kristiyano hindi naniniwala sa ganap na katotohanang moral. 50% ng mga ebangheliko ang naniniwala makakapasok sa langit ang tao sa tulong ng ibang paraan bukod sa sakripisyo ni Kristo. 40% lamang na born-again Christians ang naniniwalang totoo si Satanas. Hindi katakatakang di nilalabanan ng tao ang dyablo. Paano nangyari ito? Ang sagot ay nasa mga salita ni Pablo kay Timoteo, ang hindi pananatili sa katotohanan. Dumarami ang naririnig nating ibanghelyong di nakapagbabago. Ang mensaheng inuulit-ulit na matay si Jesus para sa atin upang madala tayo sa langit, ngunit tao lang tayo na unawaan ng Diyos ang ating mga bisyo at piniling kasarian. Ang isang popular na turo kamakailan ay di kailangang magsisi. Napakaraming mananampalataya ang masayang naturuan na hindi na kailangang yakapin ang lungkot dahil sa kasalanan at ikumpisal ito sa Diyos dahil tinakpan na ito ng biyaya. Narinig ko ang mga yumakap sa katuroang ito na nagmamapuri kung gaano kasimple at mapagpalaya ang mensaheng yun. Kung ito ang indikasyon ng katotohanan, kahit anong doktrinang nagpapasaya sa laman ay yayakapin na. Maalala ninyo, niyakap ng lahat ng doktrina ni Aaron na gumawa ng guyang ginto na makapagbibigay ng kasiyahang sexual sa kanila. Tinawag niyang Yahweh ang guya. Di niya ito tinawag na Baal o kahit anong Diyos sa Ehipto, tinawag niya itong Yahweh. Kaya ang tanong ko sa guro na nagsasabing di na kailangan ang pagsisisi. Nagkamali ba si Jesus nang sabihin niya ang 5 sa 7 simbahan sa aklat ng pahayag na magsisi? Jesus, wala na ito sa iyo. Ano po? Wala ka na sa kultura at uso ngayon. Kami namumuhay na sa panahon ng biyaya. Bakit mo sinasabihang magsisi pa ang mga simbahan? Kasama ko pa kayo? Sa ngayon, natambakan na tayo ng mga gurong lumalayo na sa matinong doktrina. Ang mga mapagkatang gurong ito'y umiisip ng ebanghelyong kinukonsinti ang kanilang kultura at pamumuhay. Di na hinuhubog ng katotohanan ng buhay ng Kristiyano, ang katotohanan na ang hinuhubog ng kung anong uso sa lipunan. Bakit ganito? Nangangati kasi ang ating tenga sa mga salitang magpapahintulot na umayon tayo sa mundo imbis na lumabas tayo mula dito at mahiwalay. Marami ang nakaramdam ng hatak ng banal na espiritu nang una silang makipagbiro sa kompromiso. Ngunit sa dami ng umaayon sa agos, ang minorya ay di maiwasang baliwalain ang tinig ng espiritu, isara ang kanilang tenga at mabingi. Itong dahilan kung bakit napakahirap ngayong maging Kristiyano. Dapat ba tayo magulat dito? Tayo'y nasabihan sa malaking pagtalikod sa mga mananampalataya na magaganap sa ating panahon. Sinulat ni Pablo, huwag bayaang malinlang ng kahit anong paraan dahil ang araw na yon, ang araw ng Panginoon, hanggang hindi dumarating ang malawakang pagtalikod sa pananampalataya. Sinabi yun ni Pablo. Sinabi ni Jesus to, bakit di tayo maniwala dito? Sa kabilang banda,
Tayo'y sinabihan din ng isang henerasyon ng mga kampyon ang babangon sa parehong panahon. Ang mga kampyong ito ay unang makikilala bilang mga anak, isang batang henerasyon. Sila din ay makikilala ng mga lingkod na lalaki at babae. Makikilala sila bilang bata at matanda. At alam mong maghahanda ng entabladong para sa mga kampyong ito? Matinding kahirapan. Kompromiso. Ang panahong sinasabing magiging mahirap maging Kristiyano ay siyang maghahanda sa mga hindi nagpapabigil na kampyon ng pananampalataya. Ang paghihirap dahil sa kadiliman at paglilinlang ang siyang maglalatag ng entablado at di sila atras. Ang kanilang masugid na pananalig ay magpapalawak ng pagsulong ng paghahari ng Diyos. Matatangi sila bilang magniningning na liwanag para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila'y mangunguna sa lahat ng aspeto ng buhay, di dahil sa kompromiso, kundi tulad ng ginawa ni Daniel. Minamahal na mandirigma, nangungusap ako sa bawat isa sa inyong naririto at nanonood nito. Umaasa akong isa ka sa mga kampyong ito. Gaano mang kalaki ang paghihirap na hinaharap mo, tingnan ito na mag-aangat sa iyo sa susunod na antas ng pamamahala. Naranasan ni Pablo ang gayong paghihirap at parang di niya malampasan ito. Pakinggan niyo ang salita niya. Napakasama nito na hindi na namin naisip na makakalagpas kami. Naramdaman namin na pinadala kami sa bitay at katapusan na namin. Sa bandang huli, ito pala ang pinakamainam na maaaring mangyari. Sa halip na magtiwala sa aming lakas o talino, napilitan kaming magtiwala sa Diyos. Magandang ideya dahil siyang bumubuhay ng patay. At yun ang ginawa niya, iniligtas niya kami sa tiyak na kapahamakan. At gagawin niyang muli ito, magliligtas ng maraming ulit tuwing kailangan nating may ligtas. Grabing mga salita. Gustong-gusto kong sinabi niyang sa huli, ito pala ang pinakamainam na maaaring mangyari sa amin. Napagandang pananaw sa buhay meron ng taong ito. Sobrang kahirapan na kung saan tila di sila mabubuhay, ngunit sinabi niya na ito ang pinakamagandang nangyari. Umangat siya sa mas mataas na antas ng otoridad at kapangyarihan sa pamamagitan ng oposisyon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Paulit-ulit tayong iingatan ng Diyos. Kailangan lang nating manatili sa katotohanan. Sabi ni Santiago, pagpapalain ka ng Diyos kung di ka susuko. Pag sinusubok ang iyong pananampalataya, gagantipalaan ka niya ng maluwalhating buhay. Tignan bilang halimbawa si Jose. Isang bagay ang di sumuko sa iyong sariling kakayanan. Hindi lahat kayang gawin yon. Ibang bagay yung sambitin ang kanyang kakayanan. Ikaw ay kaisa niya. Nasa iyo ang kanyang biyaya. Sinulat ni Pablo, ginigipit kami kabi-kabila ng pangamba. Ngunit di kami nadurog at nawasak. Gulo ang aming isip, ngunit di kami sumusuko at umaayaw. Kami ay katawan ni Kristo. Hindi kami susuko. Hindi kami aayaw. Hindi kami susuko. 2 Korinto 4:1 ang nagsabi. Hindi kami susuko. Paano? 2 Korinto 4:16. Nilikha ka upang magtagumpay sa marangal na paraan. Sa kabilang banda, huwag mong iisiping susukuan ka ng Diyos. Pakinggan itong 1 Korinto 1:9. Ang Diyos na nagpasimula sa iyo ng espiritual na lakbayang ito ay nagbahagi sa atin ng buhay ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Hindi kanya susukuan. Huwag mong kalimutan yan. Amen. Anong gantimpala para sa ating pananatili? Nagsalita ako tungkol sa Kabanata 16 at 17 at maniwala kayo, kailangan ninyong basahin ito. Wala na akong oras upang mangaral tungkol dito, ngunit sasabihin ko ang gantimpalang diretsong mula sa labi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Pahayag 2:26, ito ang gantimpalang para sa lahat ng magpapatuloy at di susuko. Kayo'y mamamahala sa mga bansa. Di lamang sa darating na panahon, kundi ngayon sa buhay na ito. Lahat ng tumanggap ng biyaya ng Diyos at nakipag-isa sa Kanya ay mamamahala sa buhay sa tulong ni Kristo. Sinabi uli ni Pablo ang pangako ni Jesus sa 2 Timoteo 2:12. Kung tayo hindi susuko, maghahari tayong kapiling niya. Muli, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti.
Huwag panghinaan ng loob at sumuko dahil aani tayo ng biyaya sa takdang panahon. Galatia 6:9. Ika'y positibong nagtataglay ng kapangyarihang hindi umaayaw. Meron kang kakayanang magtapos ng maayos. Ito ang biyaya ng Diyos. Hindi ito mabibigo. Kaya tumakbo kang masigasig tungo sa iyong gantimpala. Ito man ay takdang gawain ng Diyos sa iyo, o isang relasyon, o isang panahon sa buhay, o ito man ay buong direksyon ng buhay, ika'y tinadhanang magwagi at mamahala. Meron kang pribilehong maranasan ng mayamang kaganapan na bunga ng pananatili. Dahil sinabihan tayo ng Kawikaan 13:12, kapag naganap na ang mitiin, ito ang nagiging puno ng buhay. Pamamahala ang naghihintay sa iyong pagtatagumpay sa kahirapan. Ika'y itatangi para sa kaluwalhatian ng iyong hari. Tunay na isang matamis na gantimpala, kaya alalahanin ng awit 27:14, manatili sa Diyos, lakasan ang loob, huwag umayaw, uulitin kong muli, manatili sa Diyos. Maging mananampalatayang hindi nagpapapigil. Pagpalain kayo ng Diyos, naway ma-enjoy nyo ito. Amen! 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 Ang walang makapipigil na kurikulum ay isa lamang sa maraming katuruan na handog ng Messenger International. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin kami online sa messengerinternational.org. Naway na-enjoy ninyo ang serya at natutunan ninyong mamahala sa Diyos.